Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pumbuksan ang ating Biblia mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, verses 1 to 22. Inuulit ko po, Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, verses 1 to 22. Kung nakita na po natin ito, ating pong sabay-sabay na basahin. Ang pagtawag kay Saulo. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka at pumasok sa lungsod, at dooy, sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangangitain. "Ananias, ano po yun, Panginoon?" Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang itiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Nangaral si Saulo sa Damasco. Si Saulo ay ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat na nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin dalhing nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pinagpala po ng Panginoon ng pagbasa ng kanyang mabuti, makapangyarihan at buhay na salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
Napakaganda ng ating pong pagkabasa, no? Ng ating pong pagbasa ngayong umaga tungkol sa ginawa ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa isang tao na nagngalang Saulo. Pero kalaunan ay naging Pablo, no? Si Apostol Pablo. Kumusta na po kayo mga kapatid? Magandang umaga. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Ang gaganda natin ngayon, amen, no? It's nice to be back. Na-miss ko po kayo. Sana ganun din po kayo. Na-miss nyo rin po ako. So, patuloy po tayo sa ating serye ngayon. Ngayon po yung last na topic sa atin pong series na Finding Freedom in Christ. Batay po ito sa 12 steps ng Alcoholics Anonymous. Ayan. 12 steps to spiritual renewal. Sabihin mo, praise God. Sabihin mo sa katabi mo, natapos na rin natin. Amen. And susunod po natin pag-uusapan mga kapatid ay yung soul winning, no? Sa mga susunod natin mga serye, yung patungkol po sa kahalagahan ng mga kaluluwa. Amen. Kasama na siyempre yung katawan doon, hindi lang yung kaluluwa. Kailangan natin, kagaya sinabi kanina ng Pastor Mercy, si Andres, na ibinahagi niya yung kanyang pananampalataya sa kanyang utol, sa kanyang kapatid na si Simon, na kakalaon na tinawag na Pedro. Sa ating pagbasa ngayon, tinawag ng Diyos si Ananias. Nung una, sabi ni Ananias, Lord, mamamatay tao yon. Kilaabot yon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, may ginawa na ako sa buhay niya. Nandun ka na lang para siya'y ipanalangin at ituro sa kanya yung pananampalataya sa akin. At alam ko natin ang nangyari. Yung isang Ananias ang ginamit ng Diyos para madala yung isang Apostol Pablo sa kaharian ng Diyos at yung isang Andres ang ginamit para madala yung isang Pedro para po sa kaharian ng Diyos. Kayo rin po mga kapatid, hindi po imposible na kayo'y magamit din ng Diyos, amen, na mag-akay ng mga kaluluwa papalapit po sa Panginoon upang sila man makasumpong ng kaligtasan. Kasi kay Jesus may kaligtasan. Amen. Sa Panginoong Jesus, wala pong ibang pangalan na makapagliligtas sa atin maliban po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nga po siya yung ating sinasamba, pinuluwalhati, pinupugay o pinagpupugayan ngayong araw ng linggo sapagkat iisang pangalan lamang ang maaring makapagligtas sa atin. Maaring makapagbigay ng buhay sa atin, maaring makapagbigay ng kahulugan sa atin. Ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Isa nga pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Pag-usapan po natin, hindi maitatago ang pagbabago. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. May bago ba doon sa katabi mo? Ayan. Bagong kulay ang buhok, bagong gupit, or bagong ligo, or bagong toothbrush. Uy, mabuti naman. Ang pagbabago'y hindi maitatago. Ito po yung sinasabi at nakapaloob sa stage or step 12. At sabi, having had a spiritual awakening, no? Isang pagpapanibago, isang pagkamulat, no? Na dati tayong tulog, pero ngayon namulat tayo sa ating mga pinag-aralan. Di ba? Nagkaroon tayo ng tinatawag na spiritual awakening. Amen? As the result of these steps, ito yung susunod na challenge. We try to carry the message to others. Na ranasan mo yung biyaya, ibabahagi mo yung biyaya. Narinig mo yung mabuting balitang nagliligtas, hindi mo sasarilinin. Di ba? Ibabahagi mo, i-share mo, kakalat mo yung mabuting balita. And to practice these principles in all our affairs. Tingnan po natin mga kapatid, may kilala ba kayong tao na sa tingin ninyo hopeless na, yung malabo nang magbago? Pero yung katabi mo, hindi kasama yung katabi mo. Amen. Have you ever met someone whose life seems too broken, too far gone? Yung wasak na wasak, yung ligaw na ligaw, yung malabo na talagang magbago. Meet, may introduce to you, ito pong ating character, si Pablo, no? Si Pablo. Hindi pa siya Pablo noon. Ang pangalan po niya ay Saulo. Sa tingin niya, napakatino niyang tao. Sa tingin niya, okay na okay siya. Pero hindi po niya alam, siya ay isang terorista.
No? Hindi pa uso yung terrorist doon, pero si Paul or si Saul nung time na yon was a religious terrorist. He is full of hatred. Galit na galit siya. Hindi niya, yung lahat ng mga Kristiyano, gusto niyang hulihin lahat. Gusto niyang ikulong lahat. In fact, nung pinatay, ito pong si Esteban, yung unang martir sa pananampalataya, handon po si Pablo. Siya yung sumasaksi habang binabato at pinagtutulungan si Esteban. Alam po natin yun sa Aklat ng Mga Gawa. Hindi ko alam bakit sobra ang galit niya sa mga Kristiyano. Di ba? He is full of hatred. Hinahunting niya lahat ng mga Kristiyano. Kung ginagawa niya ito, dahil sa akala po niya, yun yung paraan niya ng pagsunod sa Diyos. Ganon yung mga terorista eh. No? Ganon yung mga fanatics. Amen? Nagpapasabog sila ng mga building, wala silang pakialam kung may inosenteng madamay. Sapagkat sa kanilang pananaw, yun ang paglilingkod nila sa Diyos. Di ba? Ngayon sa Israel, alam natin, saka sa Iran, di ba? Nagpapaula ng mga missile, ng mga bomba. Di ba? Yun ang alam nila, na paraan nila ng paglilingkod sa Diyos. Terrorism. At kung merong isang terorista po sa Biblia, ito po si Apostol, or hindi pa siya Apostol noon, ito po ay si Saulo. Akala niya ginagawa niya yung mabuti, pero hindi po niya alam, hindi na pala tama yung kanyang ginagawa. Kailangan po siyang i-confront ang Panginoon doon sa ating kwentong napakinggan sa daan papuntang Damasco. Nagkaroon po siya ng encounter. Say it with me, encounter. Sabihin mo, sa katabi mo, encounter. Na-encounter niya si Lord. Akala niya si Jesus patay na, pero kinausap pa siya. Sabi niya, sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ano sabi ni Pablo? Ano sabi ni Saulo? Sino po kayo? Sabi ng Panginoon sa kanya, ako si Jesus. Sa isip-isip ni Pablo, patay ka na. Pero siguro sabi ni Jesus, kausap kita ngayon, paano ako magiging patay? Diba? So bigla nagkaroon ng pagbabago sa isip, sa puso ni Saulo, na yung kanyang inakala na patay, buhay pala. Totoo pala yung balita na si Jesus ay nabuhay na muli. At yung pananampalatayang kanyang pinag-uusig, akala niya ay mali, tama pala. Nangyari na ba sa inyo yun? Akala niyo mali pero tama. Pinipilit yung ayusin, tama naman pala. Yun po yun, mga kapatid. Sabi ni Jesus sa kanya, I am Jesus, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Nagkaroon po siya ng pagbabago ng puso. At sabi po ng Biblia, nabulag po si Pablo. Tanong ko lang po, no? Sabi ng Bible, for 3 days, he was blind. Nag-fasting po siya, hindi siya kumain, hindi siya uminom. Bakit po kaya binulag itong si Pablo? Bakit po siya binulag? May mga dahilan. Una, para po siya i-humble. Sabi nyo nga, i-humble. Kasi masyado siyang hambog. Alam niyo yun? Napakataas ng pagtingin sa sarili ng taong ito. No? Mayabang, punong-puno ng kayabangan ng mamang ito. Binulag siya para i-humble siya ng Panginoon. Pangalawa, kaya siya binulag para bigyan siya ng pagkakataong magbulay-bulay. Siyempre, pag bulag ka, alam niyo mga kapatid, di ba? Pag bulag ka, siyempre, marami ka ng panahon para mag-isip, mag-reflect. Amen? Ano pa? Para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos ang nagparusa sa Kanya, pero ang Diyos din ang nagpapagaling. Amen? Para ipakita sa buhay ni Saulo na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Amen? At siyempre, isa ring dahilan marahil kaya siya binulag para ipakita sa kanya na dati nakakakita ka pero bulag ka talaga. Pero dahil kay Jesus ngayon, bubuksan ang iyong mga mata. Nire-represent po nito yung tinatawag nating spiritual awakening. Amen? Or spiritual transformation. Pag naranasan mo si Jesus sa buhay mo, hindi pwedeng walang magbago. Amen? Yung dating bulag ka, ngayon nakakakita ka. Kaya ngayong amazing grace, sabi doon, I was blind, but now I see. Si Pablo ang unang kumanta nun.
I was blind, but now I see. Dati, yung lahat ng pinaniniwalaan niya, kasinungalingan pala. Yung kanyang pilit na winawasak, yung pala yung katotohanan dahil sa kanyang bulag o kabulagan. Pero nung nakita niya si Jesus at nung na-encounter niya ang Panginoon, naranasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay, inalis yung lahat ng kabulagan na yon. At nakita niya ngayon sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na yung pananampalataya kay Jesus, ito pala ang totoo. Amen? Siya palang tunay. Naalala ko noon, pag may mga born again doon sa aming barangay, nakakasabay po namin silang mag-Bible study. Kami mga charismatic pa noon. Tinutuya namin sila. Sinasabi namin sila sa kanila, kayo mga nagtitinda ng ng luya. Alam niyo, hallelujah, kasi hallelujah. Wala bang ali bawang at saka ali sibuyas. Tinutuya po namin. Sapagkat akala namin kami ang totoo, kami ang tama. Sapagkat, siyempre, lamang kami sa kanila, kami may papa, sila walang papa. Kayo ba may papa kayo? Diba? May papa kami sa Roma. Yun po yung lagi naming ipinagmamalaki. Kami yung tunay na pananampalataya. Pero alam nyo, nung nakilala namin ang Panginoon, binuksan ng Panginoon ang aming mga mata, na ito pala mga taong ito, akala namin sila yung bulaan. Sila yung nasa kasinungalingan. Baliktad pala. Sila pala yung nasa katotohanan. Amen? Nung nakilala namin ang Panginoon. Gayon din po sa bawat isa sa atin. Nung nakilala natin ang Panginoon, nalaman natin ang katotohanan at nabuksan ang ating mga mata. Amen? Meron pa bang bulag dito? Bukas po ninyo yung mga mata sa Panginoon. Amen? So ano pong punto natin ngayon na pag-uusapan? Kung binago ka ng Diyos, hindi pwedeng itago. Ang pagbabago ay siguradong makikita. Amen? If God has changed, it should show. If God has changed you, it should show. Amen? May evidence. May patunay ang pagbabago. Kagaya po ng buhay ni Pablo. Ano ba ang nakita nating pagbabago sa buhay ni Pablo? Mga kapatid, nagbago yung kanyang mensahe. Amen? He used to be a persecutor. Ang sabi po, naging preacher. Amen? Dati si Pablo, ginagamit niya yung kanyang tinig sa pag-atake sa mga mananampalataya. Pero nung nakilala niya si Jesus, ginamit na niya yung kanyang tinig para ipangaral ang patungkol kay Jesus, na siya ang Panginoon, na si Jesus ang tagapagligtas. Hallelujah! Amen. Ang sabi doon sa verse 20, he began to preach in the synagogue. Ano yung pinangangaral ni Pablo? Na si Jesus ang anak ng Diyos. That Jesus is the Son of God. Dati sinasabi niyang si Jesus ay criminal, si Jesus ay blasphemer. Okay? Sinungaling si Jesus. Pero ngayon, sinasabi ngayon sa kanyang pangangaral, si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang anak ng Diyos. Ang lahat ay kailangan tumanggap, manalig kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Nagbago po ang tinig. Nagbago yung laman ng kanyang bibig. Nagbago yung kanyang ikinocompess. Dati, ang punong-puno ng curse yung kanyang bibig. Ngayon, iba na yung kanyang confession. Amen? He was writing arrest warrant dati. Ngayon, hindi na arrest warrant ang sinusulat niya. Sinusulat na niya ay Word of God. Amen! Hallelujah! Si Pablo na dating taga-usig, naging taga-sulat ngayon ng salita ng Diyos. Kaya tayo may aklat ng Roma, hanggang aklat ng Tito. Kilala niyo aklat ng Tito? Diba? Hanggang kay Pilimon na pinag-usapan natin nung nakaraan. Isipin niyo yun, dati warrant of arrest lang ang kayang isulat. Pero ngayon ang sinulat na niya, nung siya'y nagbago yung mensahe niya, salita na ng Diyos. Amen? Ganun ang nangyayari sa atin. Nagbabago. Ang unang binabago ng Diyos yung ating mga labi, yung ating mga bibig. Maganda na yung lumalabas mula sa bibig mo. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Nakakatuwa ng makinig dyan eh. Dati nako, puro anong lumalabas sa bibig yun eh. Basura. Pero ngayon, pagpupuri na. Amen? Ngayon, patotoo na sa kabutihan ng Diyos. Magaganda na lumalabas sa bibig. Kasi nagbago ang puso. Pag nagbago ang puso, nagbabago ang salita. Nagbabago ang mensahe, mga kapatid. So, anong challenge sa atin? Your story is not for storage. Hello?
Your story is not for storage. Yung kwento mo, hindi dapat itinatago. Yung kwento mo, i-share. Sabi mo sa katay mo, i-share mo. No, your story is not for storage. It is for sharing. Parang mamaya, sino may baon mamaya? I-share mo. Di ba? It is for sharing. If God changed you, you must tell your story. Baka kaya hindi ka makapag-share kasi wala kang nagbago. Pero dahil may nagbago, dahil may ginawa sa iyo ang Panginoon, hindi ka pwedeng manahimik. Di ba? Hindi mo pwedeng itago yan. Lalabas at lalabas yan. Yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. It's not for storage. Amen? It's for sharing. Amen? Secondly, mga kapatid, nagbago din yung kanyang relasyon. Ano ba siya dati? Siya'y kaaway. At sabi po, galit na galit siya. Galit na galit siya, siya'y kaaway. Pero dahil po nakilala niya ang Panginoon, naging anak siya ng Diyos. Sino po mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen? Yung iba, sinong tatay niyo? Nagbago yung kanyang kaugnayan. Amen? Hindi lang tayo nagpapalit ng relihiyon. Hindi ho yun eh. Nagbabago yung ating kaugnayan sa Diyos. Dati tayo'y kaaway, tayo ngayon ay naging pamilya. Sino mang nanalig kay Jesus, sabi po ng 1:12, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. From an enemy, he became family. Sabi po ng Acts chapter 9 verse 26, they were afraid of him, not believing that he really was a disciple. Baka ano lang yan eh, baka pakana lang yan eh. Baka ano lang yan eh, masamang balak lang niya yan. Nagkukunwari siya kagaya natin, pero hindi naman. Para malaman lang yung ating mga pinagtataguan, para mahuli tayo. Pero hindi, sabi po ng ilan, hindi, totoo talaga, may nagbago. Amen? May nagbago talaga. Umayos siya. Mabait na siya ngayon. Sabi sa katabi, mabait ka na ngayon. Ngayon lang. Diba? Sabi ng iba, born again na talaga. Diba? Born again na talaga. Kung ang pagiging born again ay magiging crime para kayo'y makulong, meron bang makukuhang ebidensya laban sa inyo? Hello? Kung ang pagiging born again ay magiging krimen, nadarating naman talaga yun, Pastor, ano? Kung ang pagiging mananampalataya kay Jesus ay isang krimen, meron bang sapat na ebidensyang makukuha laban sa inyo para makulong kayo? Tatatlo, dadalawa lang. Ang makukulong para kay Jesus. Sino po yung walang makukuha kahit isang ebidensya na siya'y born again, na siya'y mananampalataya. Di ba? Reverse lang po yun, mga kapatid. Pero that's the truth. We have to have a change relationship. Dati kaaway tayo, dati galit na galit siya sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Pero nang bandang huli, kahit buhay niya, kaya niyang ialay. Kahit malagay siya sa panganib. Yung dating mga pinagpapapatay niya, willing na siyang mamatay para sa kanila. Kasi mga kapatid na sila sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen? A change in relationship. Nagkakaroon ng reorientation sa ating mga kaugnayan. Amen? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, pag tayo po ay nasa Panginoon, nagbabago na yung mga sinasamahan natin. Amen? Sumasama na tayo sa mga anak din ng Diyos. Amen? Nagbabago na yung ating mindset. Amen? We reorient our relationship. Recovery means you walk with God's people. Bago po ako mananampalataya, nagtrabaho po ako sa Manila, sa Quezon City. Karamihan ng mga kasamahan ko po mga hindi mananampalataya. Ang layo po ng ang layo ng values talaga. 'Di ba? Ang layo talaga. Talaga pagkatapos po ng trabaho, iinuman sila. Kung anong mga ginagawa. Ako po, diretso na ako sa bahay, uwi na kagad.
Wala silang pakialam kung haabutin sila ng madaling araw, tapos kinabukasan papasok. So sabi ko, ganun lang ba? Paulit-ulit na lang ang buhay na para sa kanila yun ang kalayaan nila eh. Pero sa isip ko, kahit kailan hindi kalayaan yun. Ang tawag doon pagkaalipin. Ang pagpamumuhay sa kasalanan at bisyo, hindi kalayaan. Yun ay pagiging alipin. Amen? Hindi ko kalayaan yun. So, salamat na lang, nagpadala ang Diyos ng mga kapwa ko mananampalataya doon sa trabaho at sila po yung nakatulong sa akin. Iisa kami ng mga pananaw, pinag-iisipan patungkol sa gawain ng Panginoon, paano maglingkod sa Diyos. Ang sarap, ang ganda. Amen? Ang ganda po kasi sa bandang huli ng buhay natin eh. Hindi naman yung kung ano yung na-enjoy natin, hindi yun ang issue eh. Kung paano natin pinaglingkuran ng Diyos doon sa buhay na pinagkatiwala niya sa atin. No? So magbabago ka talaga ng circle, maghahanap ka ng mga tao na kagaya mo rin, na lalapit sa iyo sa Panginoon, hindi maglalayo sa iyo sa Panginoon. Tama po? Meron ba kayong kaibigan dito sa church? Amen? So yan, i-nurture niyo po. Parang kang dating membro ng gang. Pero kayo, nagpalit ka na, nagbago ka na. Yung dating mga pamilya na inaaway mo, ginugulo mo ngayon, in-embrace ka nila. Di ba? At bahagi ka na ng pamilya na yan. Ganun po ang nangyari kay Pablo. Ganun din sa church eh. Dati, alok tayo. Dati wala tayong pakialam. Ngayon, alam natin ito yung pamilya natin. Di ba? Last week, nasa isang church ako. Speaker ako, bisita ako doon, pero hindi yun ang pamilya ko. Kayo yung pamilya ko. Amen. I love you. Amen? Iba yung feeling eh. Kasi ito yung pamilya natin. Mahal natin ang isa't isa. Lumalago tayo sama-sama sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Ayan. God bless you. Pamilya kita. Pamilya natin ng bawat isa. So tayo nagmamahalan, nagmamalasakitan dito. At inaalagaan natin. Diba? Yun po, nagbago na tayo ng ating relasyon. Change in relationship. Thirdly, a change in priority. Dati, addict itong si Pablo or si Saulo sa status. Kung nabubuhay siguro si Saulo sa panahon yan, laging laman ng Facebook, yung kanyang mga ginagawa. Nag-aaral ako sabi ng Bible, siya nag-aral sa ilalim ni Gamaliel. Diba? Usong-uso ngayon yung AI na, diba? Yung mga Bible character nagse-cellphone. Minsan natatawa ako, di ba? Natawa ako yung sa Egypt eh. Mga Pilipino pala gumawa ng pyramids eh. Okay, dahil nakaganyan si Pablo. Lahat ng mga konting kibot ni Saulo, naka-TikTok agad. Hello? Influencer eh. Diba? Ano ba tawag yung influencer ba? Blogger eh. Diba? Diba? Ultimo paliligo sa sapa eh, binablog eh. Ultimo, nako, minsan sabi ko pinapapakabot na lang ako ng batok eh. Buti na lang sa church natin walang ganon. Amen? Excuse. His life was all about status. Diba? Being the best. No? Pagdating sa pag-aaral, summa cum laude. Yeah? Pagdating sa pagiging relihiyoso, pariseyo. Sabi ng Biblia. Pagdating sa kanyang pagsunod, sabi ng Bible, blameless. Sabi niya, blameless. Pagdating sa katapatan, sa pananampalatayang Hudyo, walang makapaparis. Walang makapapantay sa kanya. Siya ay mula sa Tarso. Ano ba ang Tarso? Bakit proud na proud siya sa Tarso? Ang Tarso lang naman po, yung pinakasikat na university town ng panahon nila. Parang UP Diliman, parang UP Los Baños. Ang pinakasikat noon, yung Athens saka Alexandria. Pangatlo yung Tarso na pinakasikat pagdating po sa kaalaman. Diba? Sikat siya sa larangan ng medisina. Kaya lagi nakakabit sa pangalan niya, ako si Saulo na taga-Tarso. No, may bragging rights yun eh. Parang ikaw, nag-aral ka ng UP, yung isa Ateneo, buti si Kuya Josiah, De La Salle. Diba? Saan ka nag-aral? PUP, parang UP. Yan, parang UP, no, PUP.
So yun po mga kapatid, status. Pero ano na nangyari sa kanya nung nakilala niya ang Panginoon? Nagkaroon ng pagbabago ng priorities. Mula sa pagiging status conscious, naging priority na po ni Pablo yung sacrifice. Sabi niyo nga, sacrifice. Hindi na yung sarili, hindi na yung kayabangan, hindi yung kahambugan, kundi yung sacrifice. Ano sabi ni Pablo? Philippians chapter 3 verse 8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Sa nagsimula sa Damasco, na-realize si Pablo, lahat pala ng hinahabol niya, lahat pala ng pinapahalaga niya, basura! Basura! Basura. Ano bang bagay na wala si Kristo doon? Basura yun. Walang kwenta. Sabi sa katabi mo, walang kwenta. Hinahabol mo, pinagpuyatan mo. Hindi ka halos kumakain, hindi ka halos natutulog. Basura lang pala. Yung word na loss doon, hindi lang po basta loss eh. Yung ginamit doon ni Pablo, yung salitang dung, D-U-N-G. Layak. Layak sa mga matatanda. Layak. O sa bata-bata, etchas. Yun po ang ibig sabihin ng dung. Ebak. Oh, yan. Ganun ang mga bagay na sabi niya, walang kwenta pala. Diba? Walang kwenta. Yung dating akala niya, number one pala. Ala yun eh. Parang lobo. Isang aspili lang ang katapat. Boom. Puputok. Diba? Lumipad na pala. Okay. So ano po makikita natin? Yung success is not what it used to be. When you meet Jesus, your success isn't what matters anymore. Hindi na yung success. Ang number one na ngayon sa atin ay surrender. Sabi mo, surrender. Amen. Dati yun ang number one sa buhay ko eh, success. Kaya nga ako nag-aaral mabuti. Gusto kong maging abogado para yumaman, para magkakotse, kabahay, makapag-travel, di ba? Tapos makilala sa barangay namin, sa baryo namin. Gusto kong magsilbi sa bayan, maging politiko, di ba? At syempre, pag politiko ka, lalo kang yayaman kasi pinakamalaking negosyo sa Pilipinas ay politika. Diba? Lahat gusto maging politiko kasi yun ang pinaka-number one na parang para yumaman. Yun lang. Yun ang hinahabol ko sa buhay ko. Hanggang sa ma-realize ko na wala pala yung kwenta kung wala si Kristo. Pero nung dumating na si Jesus, nag-reorient na lahat. Yung buhay ko, sinuko ko sa Panginoon. Yung pangarap ko, sinuko ko sa Panginoon. Yung aking kinabukasan, isinuko ko sa Panginoon. Ano ginawa ni Lord? Yung dating hinahabol ko, idinagdag niya. Mas higit yung ibinigay ng Lord kaysa sa isinuko ko. Nung sinuko ko yung buhay ko na binigay ni Lord sa akin, buhay na walang hanggan. Amen! Nung sinuko ko sa Kanya, yung aking pangarap, anong binigay ni Lord sa akin? Yung mas magandang plano niya para sa aking buhay. Yung mga bagay na pinangarap ko, tinupad ni Lord sa paraang hindi ko inisip o hindi ko po plinano. Ganon si Lord eh. Basta willing ka lang magsuko muna sa Kanya. Doon magsisimula sa pagsuko. It's not about living sin. Hindi lang po pagtalikod sa kasalanan. Actually, recovery, it's about living for Christ. Di ba? Hindi ka nga gumagawa ng kasalanan. Hindi ka naman namumuhay para kay Kristo. Wala din yun. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi pamumuhay. Araw-araw ng iyong buhay, ipinapamuhay mo ngayon kay Kristo Jesus. Sa biyaya niya, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa iyo. Amen? Amen? All in your life, bow to God's purpose. Now,
Ano yon? Yung career mo, yung goal mo, even your relationships. Those things must bow to God's purpose. Ang hirap gawin ito. Kung malakas pa yung sarili, ang hirap gawin ito. Di ba? Ang hirap magsuko kung malakas ang iyong sarili. Pero kung kikilalanin mo na, Lord, Ikaw ang Panginoon talaga, I surrender. Di ba? Yun lang naman talaga eh. Yun lang naman talaga ang susi eh. Ng tunay na buhay. Ang tunay na buhay nagsisimula sa pagsuko sa Panginoon. Pero alam niyo, pag sumuko ko sa Panginoon, yun ang pinakatagumpay. Ang kaharian ng Diyos nag-ooperate siya ng opposite sa orientation ng mundo eh. Sa mundo, dapat sa'yo lahat eh. Di ba? Sa'yo lahat, ikaw ang bida. Pero sa kaharian ng Diyos, si Jesus ang bida. Di ba? Amen? Sa kaharian ng Diyos, hindi sarili ang una. Sa kaharian ng Diyos, kailangan mamatay ang sarili para mabuhay si Kristo. Yun eh. Pero sa ating kamatayan, sa kaharian ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng buhay. Sa ating pagsuko, doon tayo lumalaya. At sa ating pagkilala sa Panginoong Jesus, doon tayo talaga nagkakaroon ng buhay. Sa ating kamatayan, sa ating sarili, doon tayo nabubuhay kay Kristo. Amen. At doon nagkakaroon ng kahulugan ng buhay natin. Si Kristo ang una, nagpapatuloy, nagpapasakdal, kalubusan ng ating buhay. Amen. Amen po mga kapatid. All in your life bow to God's purpose. Natuklasan ito ni Pablo eh. Kaya simula ng oras na yon, wala na siyang ginugol or wala na siyang sinayang na sandali. Na bawat minuto, bawat pagkakataon, oras, panahon, isinusuko at ipinapailalim sa paghahari ng Panginoong Jesus. Pwede ka pa rin naman magtrabaho. Hindi naman sinasabi ni Jesus, magpastor kayo lahat. Hindi po ganon. Ang gusto lang ni Jesus, siya ang maging Panginoon ng buhay mo. Pwedeng Panginoon ng buhay mo si Jesus, pero abogado ka. Panginoon ng buhay mo si Jesus, pero doktor ka, o nurse ka, or engineer ka. Pwedeng Panginoon ng buhay mo si Jesus, pero teacher ka. Pwede naman yun eh. Pero dapat yung pinakapangunahin sa buhay mo si Jesus. At ang lahat ay umiikot kay Jesus sa iyong buhay. All in your life bow to God's purpose now. Amen. Number 4, mga kapatid, change in character. Mula sa punong-puno ng kayabangan, ng kahambugan, natutunan po niyang magpakumbaba. Sabi mo sa katabi, magpakumbaba. Ang hirap po nun, mga kapatid. Lalo kung nasanay kang maging number 1. Diba? Gusto mo lagi first place. Ayaw mo ng second place. Alala ko na can I make a confession? Ito, nung class reunion namin na-remind ako ng mga kaklase ko. Sabi ng mga kaklase ko, hindi ba nung nag-aaral tayo, ayaw mong matataasan sa exam, sa test? Sabi ko, oo nga, ako nga yun. Pero hindi na ako ganun ngayon. Ako nyo? Yung ba nagagalit ako pag natataasan ako sa exam? Totoo yun. Pero dahil kay Kristo, naayos lahat eh. Na-reorient lahat eh. Umayos yung pagkakasalansan sa buhay ko eh. Hindi na pala yun eh. Ngayon, hindi ko na hinahamon yung yung mataas na exam. Pero mataas pa rin. Di ba? Nagbago na eh. Nagbago na lahat eh. Proud ako noon pag umaakit ako sa entablado kasi merong summit eh, di ba? Sasabitan ka. Ngayon, iba yung mga bata, laging may summit eh. Hindi sa entablado umaakit eh. Sa opisina ng principal. Dahil may sabit. No? Pero kami noon talaga, nagpapakamatay kami para pagdating po ng graduation, may honor. Sino yung katulad kong kagaya noon? Ako lang ba? Umamin kayo. Umamin. Di ba? Pride pala yun. Di ba? Nagtatago yung pride, no? Yung sa achievement. Sa kay Pablo iba, religious achievement, no? Pero nung siya po nakakilala sa Panginoon, ano yung pinagmamalaki niya? Yung kaniyang kahinaan. Amen? Yung kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Sabi niya, 1 Timothy chapter 1 verse 15,
Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Sabi niya, pumarito ang Panginoong Hesukristo para iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Ako yung pinakapusakal. Ako yung pinakamasama sa lahat ng mga kasalanan. Dati hindi niya sasabihin yon. Sasabihin niya, ako yung pinakamatuwid. Pero dahil nagbago yung kanyang karakter, nagbago yung kanyang puso, dahil sa ginawa ni Kristo, sabi niya, ako yung pinakamasama. Bakit? Nakalagok siya mula sa fountain of grace. Natikman niya yung biyaya ng Diyos. Alam niya yung buhay niya na outwardly parang hindi siya makabasag pinggan. Pero yung kanyang kalooban parang poso negro. Nandun yung lahat ng dumi nabubulok sa kanyang puso. Alam niya yun eh. Alam niyang pilit yung pinagtatakpan ng mabubuting gawa, yung kanyang mga lihim na ugali at yung kanyang masamang mga gawa. Alam niya yun. Pero ngayon, hindi na niya itinatago. Ginagamit na niya yon para maipakita ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung kabutihan ng Diyos. Yung sukdulang biyaya ng Diyos. Na hindi tayo karapat-dapat. Kahit na anong gawin mo, hindi ka makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Tinanggap ka niya dahil kay Jesus. Kahit sino sa atin, walang maipagmamalaki sa Diyos. Feeling mo ang ganda-ganda mo? Wala yan. Feeling mo ang buti-buti mo? Wala. Lahat ay biyaya ng Diyos. Alam mo, tunay na pagbabago sa buhay natin, hindi tayo yumayabang. Pag naranasan mo yung tunay na pagbabago sa buhay mo, mas lalo kang nagiging mapagpakumbaba. Mas lalo kang nagiging maunawain. Mas lalo mong naiisip na ang lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Real change doesn't boast. It bows. It bows. Bakit ka nakakatayo sa harap ng Diyos? Biyaya. Bakit tayo nakapaglilingkod? Biyaya. Bakit tayo masaya? Biyaya. Lahat ng mabuti, lahat ng maganda, lahat ng tama sa buhay mo, don't deserve it. Lahat ay biyaya. So, pakatatandaan niyo po mga kapatid, ang katotohanan ito, everything good in you is grace. Kanina habang umaawit tayo, talagang hindi ko mapigil yung sarili ko na lumuha. Bakit? Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat, pero biyaya ng Diyos. Kaya nga tayong tumanggap, nakatikim ng biyaya, dapat mabiyaya din eh. At dapat hindi natin sinasarili ang biyayang ito. Amen? May tungkulin tayo na sabihin natin sa iba ang biyaya ng Diyos. Amen? Kagaya ng isang tao na ipinapakita yung kanyang mga lumang larawan. Ang tawag po dyan, mugshot, nung siya'y na-aresto. Para ipakita ang lawak, ang lalim ng habag ng biyaya ng Diyos. Amen? Not to glorify crime, hindi para ipakitang sama-sama mo, kundi para ipakita ang buti-buti ng Diyos. Ngayon, kung may larawan po kayo, ano yung larawan nyo before? At ano ngayon yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Deserve mo ba yan? Hindi. Deserve mo ba? Hindi. It's because of His grace. Amen? So ngayon, luluwalhatiin mo ang Panginoon, luluwalhatiin mo ang tagapagligtas. Kasi lahat ng mabuti sa buhay mo ay dahil sa Kanyang biyaya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Walang maipagmamalaki ang sino man. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, I am who I am because of grace. By the grace of God, I am who I am. Sabi mo sa katabi mo, by the grace of God, I am who I am. Kaya ako nagsisikap na maging mabuti dahil sa biyaya ng Diyos Ito yung nagtutulak sa akin para magpakatino. Tama? Ito yung nagtutulak sa akin para sumunod. Biyaya ng Diyos Alam kong hindi ko maaabot yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi ko maaabot yung pamantayan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko susubukang gawin yung tama at mabuti. Ang magtutulak sa akin para gawin ang lahat ng ito ay yung biyaya niya. Ang magpapalakas sa akin para sumunod at maglingkod ay ang biyaya niya. Sabi po ng Timoteo, ito yung nagtutulak sa atin towards righteousness. Biyaya ng Diyos. So hindi magkalaban po yung biyaya at yung pagsunod. Ang pagsunod ang tugon sa biyaya. Amen? Yung iba kasi, biyaya na, wala ka nang gagawin. Hindi ganon. Dahil nakatikim ka ng biyaya, ituloy-tuloy mo na yung biyaya ng Diyos. Ipakita mo na ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Gagawin mo na ang lahat para sa biyaya na yung nakamtan. Hindi para ikaw ay kaawaan dahil kinawaan ka na, hindi dahil para mahalin ka ng Diyos, kasi minahal ka na. Ginagawa mo ngayon dahil tugon sa pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, yung kanyang biyaya. Ulitin ko po ulit, lahat ng mabuti sa buhay mo ay biyaya. Pogi yung asawa mo, ano tawag doon? Lakasan nyo! Mabait yung mga anak mo, ano tawag doon? Biyaya. Di ba? Meron kang pagkain kanina, anong almusal nyo kanina? Ang tawag doon? Nagpasalamat man lang ba kayo? Meron kayong pinagsaluhan kanina, lahat ay biyaya. Malakas ang katawan mo, malusog ka, ano yon? Biyaya. May pagsubok sa buhay mo. Biyaya pa rin ng Diyos Ligtas ka, pupunta kang langit, anong tawag doon? Tinawag ka ng Diyos para maglingkod, anong tawag doon? Biyaya. Lahat ay biyaya. Lahat ng mabuting bagay sa buhay mo ay biyaya. Yung mga pangit, sa'yo yun, ikaw yun. Yung lahat ng mabuti sa buhay mo, bigay yun ng Diyos, biyaya. Yung kasalanan, wag mo nang idama yung iba. Sa'yo lang yun. Amen? Panglima, dito po tayo magtatapos. Change in mission. Ano nga yung mga change na nangyari kay Paul? A change in message. Ano yung una? Pangalawa, a change in relationship. Pangatlo, a change in priorities. At panguli, number 4, change in character. Panguli, change in mission. Ano yung mission niya nung una? Papunta siyang Damasco. Ano yung mission niya? Saktan yung mga tagasunod ni Jesus. Diba? Gusto niyang gawan sila ng masama, ipakulong. Kung pwede nga, patayin silang lahat. Ubusin! Gusto niyang makasakit. Sino po rito yung mission niya sa buhay niya? Gusto niyang makasakit ng ibang tao. Kawawa ka naman. Kung yun ang mission ng buhay mo. Sino ang mission ng buhay niya yung makatulong sa iba? Taas ang kamay. Naalala ko yung mga bata, pag tinanong mo, anong gusto mo paglaki? Anong Ate Sai? Gusto niyang maging doktor para makatulong. Makatulong sa iba. Pero pag naging doktor na, ang mahal lang sumingil. Sabi ko, nasaan yung sinabi ng bata na makatulong sa iba? Diba? So, nagkakaroon ka ng pagbabago ng mission from hurting people, from hurting others, para lang ikaw yung mauna. Di ba yung mga palabas ngayon yun lagi kahit sa Encantadia di ba? Si Metena. Kapampangan siguro yun Metena. Patay na. Yeah. So, yun, di ba? Lagi doon umiikot nasaktan ka, gusto mong makasakit. Tama? Iniwan ka, gusto mo na mang-iwan. Di ba? Tama ba yun? Yun yung sinasabi ng mundo Kung anong ginawa sa'yo, gawin mo rin. Idoblehin mo, triplihin mo pa. Di ba? Kung magalit ka, pinabayaan ka nung bata ka, gumanti ka. Ganun di ba? Hindi naging maayos sa pagpapalaki sa'yo,
Magaling ka sa kung sino man yung gusto mong pangbaligan ng galit. No? Diba? Ganun po eh. Maghiganti. Diba? Makaganti. Makabawi. Makasakit sa iba. Alam nga naman ako lang ang nasasaktan. Gusto ko makasakit din ako. Sabi nga, hurting people, hurt people. Diba? Hindi nyo ako pinapansin, magpapapansin ako. Sana pag hindi ka pinansin, magpapansin ka. Wag ni Vanessa. Huwag kang magpapansin. Magpapansin ka, mapapansin ka. Hello? Diba? Nagbago siya ng misyon. Gusto niyang makasakit, pero ngayon, gusto na niyang makatulong. Amen? Gusto na niyang makapagligtas ng buhay. Ano po sabi niya? 1 Corinthians chapter 9, verse 22, I have become all things to all people so that all possible means, naalala ko sa KC, all possible means I might save some. Gusto niya na sa anumang paraan makapagligtas ng buhay. In other words, sa anumang paraan maipakilala niya si Kristo para yung taong yon magkaroon ng kaligtasan. Amen? By all possible means. 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Balikan niyo po 'yan. 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Ang gusto na niya ngayon hindi makamatay. Gusto niya makabuhay. Gusto niya ngayon hindi na makapagpahamak. Gusto niya ngayon makapagligtas. Sino po dito gusto makapahamak? Pahamak eh. Pero sino dito gusto niyang magbigay ng buhay? Gusto niyang maging daluyan ng kaligtasan ng Panginoon. Yung mga kaibigan nyo, pag wala silang Kristo, mapapahamak sila. Di ba? Pero ngayon, dahil may Kristo ka, ikaw ngayon, yung magnanais na sila'y maligtas din, kagaya mo. Amen? Paul didn't sit on the sidelines. Ang sabi po ng Biblia, meron siyang bagong mission ngayon sa buhay niya. Help others find freedom in Christ. Yung kalayaan, kagalingan, kaligtasan na kanyang nasumpungan kay Kristo, gusto niyang makilala, gusto masumpungan din ng iba. Amen? Yun ang naging pangunahing mission niya. Hindi siya makasarili. Sabi mo sa kapwa, huwag kang selfish. Oo, huwag mo sarilinin yan. Diba? Your story is not for storage. It's for sharing. Amen? Your story is not for storage. It's for sharing. Amen? Yung Kristo na nakita mo, share mo naman sa iba. Sa kaklase mo, sa kaibigan mo. Huwag kang pumayag na yung kaibigan mo mapahamak. Amen? Kaibigan ka eh. Huwag mong hayaang yung mga anak mo mapahamak. Yung mga apo nyo, huwag nyo hayaang mapahamak. Kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Kailangan nila ang Panginoon. Minsan sabi nga ni Pastor Mercy Kangin, hindi mo na kailangan tumawid ng ibang bayan, pumunta ng ibang bansa. Ang unang misyon, nasa bahay, nasa tahanan. From hurting others to helping others. Your mission now is to help others find the freedom you found in Jesus. Bago na ngayon ang mission mo. Di ba? Ngayon nagtatrabaho ka para kumita, tama yon, pero hindi daw wala yung pagnanais mo na ipakilala si Jesus. Sa mga kakilala, katrabaho, kaklase, sa lahat ng inilalagay ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo inaaksaya yung pagkakataon. Sinasabi mo sa kanila kung ano yung pagbabagong ginawa ni Jesus. Nagbago ka na ng mission. Tama, pupunta ka ng langit pero gusto mo marami kang makasama papunta doon. Amen. Sino rin ba gusto maraming makasama papunta ng langit? Sino rito yung gusto niya siya lang ang mapunta ng langit? Mauna ka na. Pero mga kapatid, ang mas maganda, yung marami tayong maisama papuntang langit. At ang una natin isasama, siyempre yung kapamilya natin. Yung ating mga pamilya. Siyempre yung ating mga kaibigan. Amen. Find someone to help. You were called to serve. You were saved to serve. Amen. Sabi nga ni Pastor Adrian last week, di ba? Tayo ay tinatawag para maglingkod. Amen. Tayo ay sinasangkapan ng kaalaman, ng kakayanan, at syempre ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu para tayo po ay makapaglingkod. Anong lundo ng paglilingkod? Para maging pagpapala
tayo. Para tayo makatulong sa iba na sila'y makakilala, lumago sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. It is for a purpose. It is for a reason na binabago ng Diyos yung priorities mo. Binabago niya yung mission mo. Amen? Your past does not disqualify. Amen? It deploys you. Diba? Ano kung dati pusakal ka, dati drug addict ka, mas maganda nga yun Bakit? Makikita nila kayang magbago ang buhay ng sinumang kumilala sa Panginoon. Amen? Sino makakaunawa sa addict kundi dating addict? Isa sa barkada ko, si Pastor Eli. Kaibigan ko po yun. Ano yun? Hindi lang yun addict. Pusher po yun. Kilalang kilala po sa Marcelo. Ilang beses na hinahunting ng pulis. Yung isa pang barkada ko, si Pastor Rod. Sa bungero naman po yun. Di ba? Yung mga iisipin mong hindi kayang baguhin ng mundo, totoo naman, pero kayang baguhin ni Kristo. At yung lalim ng hukay na kanilang kinasadlakan, doon mo ma-appreciate yung kadakilaan, kabutihan ng Diyos kasi hinangong sila ng Diyos mula doon. Ngayon ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya niyang baguhin yung mga taong nagsusuko ng kanilang buhay sa Kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, ang gusto nilang kausap yung mga yung mga addict, yung mga dating sabongero. Kasi ganoon sila dati Parang yung isang dating may cancer na naka-recover ka, gusto mong tumulong ngayon sa mga may cancer. Kasi ikaw mismo nakaranas Buti yung mga kabataan natin, mababait Hindi lang ganong naranasan yung buhay natin. Sheltered silang masyado pero kami noon, si Pastor Adrian, kung kilala nyo yan noon, talagang, diba? Si Brother Nap, ganun din. Iba yung buhay namin noon Pero yung lalim, yung dilim, yung burak naming kinasadlakan doon, nahayag yung kadakilaan, kapangyarihan. Amen? Kabutihan yung biyaya ng Diyos. Hallelujah. At ngayon, yung aming buhay, inilalaanan namin. Ang mission na namin ngayon, hindi para sa sarili na. Ang mission na namin ngayon, matulungan ng mga tao na maging mabuti at tapat na tagasunod ng Panginoong Jesus. Parang mission statement natin yun sa Tisag. Gusto namin ngayon na maging daluyan ng pagpapala. Gusto namin ngayon na kung sino man po yung may suliranin, maging mainsan ang kanilang mga dinadalang, kanilang mga pasanin. Gusto naming makatulong maging pagpapala sa buhay nila. Nagbago ang lahat dahil kay Kristo. Kay Jesus. Dati napakamakasarili ko. Yung gusto ko lang yun sa sarili ko. Pero ngayon, nagbago na yun Nagbago na yun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na inilagay niya sa puso natin. Sisimula natin, tatapusin natin sa pag-ibig ng Panginoon. Pagpapatuloy tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Maghanap kayo ng matutulungan this week. Make it your mission. Ito po mga kapatid, ang totoong pagbabago, hindi lang sinasabi, ito po'y pinapakita. Amen. Si Pablo, dating persecutor, naging preacher, dating kaaway, naging hindi lang kapamilya, kapatid, naging kapuso. Amen. Tingnan nga yung ABS-CBN at saka GMA. Sino ba mag-iisip na magsasama yung dalawa? Posible. Di ba? Dating mapagmataas si Pablo, naging mapagpakumbaba. Tanong, ikaw, kumusta ka? Ano yung kwento ng pagbabago mo? Ano yung pwede mong sabihin, ito ako noon, pero ito na ako ngayon dahil kay Kristo? Ano yung kwento mo? May sapat bang ebidensya na magpapatunay na may Kristo ka na talaga sa buhay? Amen. Kung wala pa, ngayon po yung tamang panahon na magpabago tayo, magsuko tayo. Lord, biyaya mo lang tulungan mo po ako. Ito po yung nais ko, Panginoon. Kung meron may gamitin mo na yan para sa kaligtasan ng iba. Binago ka ng Diyos para ipakita sa mundo, maging ebidensya ka to point people to Jesus. To point people that they need Jesus in their lives. Amen?
hindi sapat na maligtas ka lang. Kailangan gamitin ka ng Diyos. Kailangan magpagamit ka sa Panginoon.